Hello po sa inyong lahat mga kalinda. Naway nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa iba't ibang uri ng kapahamakan. Bali, ang video natin ngayon ay mayroon po tayong pupuntahan ngayon na tutulungan. O nga pala, pagpaumanhin nyo po, yung video natin ngayon ay dinabing ko na lang kasi hindi ko napansin na yung microphone natin ay lobat na pala. Kaya yung actual na pagsasalita natin dyan ay hindi nyo marinig at ito sinusubukan kong idadab na lang para kahit paano may ideya po kayo kung ano po bang pinagagawa namin dyan. Ayan. So sa pagkakataong ito, kasama ko yung anak ni Marlon. Si Marlon ay pamangkin ko at itong anak niya ay bali apo ko na po ito, no? So sasamahan niya ako para puntahan natin yung tao na nanghingi ng pangsaing nga, no? Yung bahay na to na aming nadaanan, ito ay isa rin sa natulungan po ni Ma'am Erlinda. Napaabutan din po natin ito ng tulong pagmamahal nung mga nakaraan. Pero yun, kinatok natin at mukhang wala siya. So tuloy po tayo doon sa area, doon sa bahay na pupuntahan po natin. Ito pong dinadaanan namin ngayon ni AG. Yun kasama ko si AG po yan. Makikita nyo po, yun ay magkabilaan ay tubuhan. Noong araw ay kanyan, yung kawayanan, maraming mga kahoy dyan. Pero paglipas ng panahon, yun nga, na-cultivate siya at ginawa na siyang tubuhan. Kasi nga, yung pangunahing produkto dito sa aming probinsya, dito sa Negros, ay yung pagtatanim ng tubo or sugar cane. Yun po bang ginagawang asukal, ano? So, kahit na medyo dilim na, padilim na yan mga kawaki at mga kalinda. Pero tuloy tayo doon sa ating pakay. Kasi nga, pangsaing pa nila, yung dala-dala natin bigas at mga dilata, noodles, at iba't iba pa, So, tuloy lang tayo sa paglalakad. At medyo malayo-layo din kasi yung bahay nito. Ang totoo niyan, kanina pa kami naglalakad, Kinatang natin yung ibang bahagi ng video para hindi masyadong mahaba, mga kalinda. Maraming salamat po talaga, Ma'am Erlinda, Dahil kay Ma'am Erlinda ay nakapagpaabot tayo ng tulong, pagmamahal sa ating mga kababayan na talagang kailangan yung pagkain sa pagkakataong ito. Ayan. Kakaiba po yung mga gagamba dito dahil sa sila, mga malalaki sila, mga kalinda. At ang dami nila. Yun yan. Kasalukuyang nagbabahay yung gagamba. Ayan, naalala ko tuloy nung maliit pa kami. Dyan sa tubuhan na yan ay nangunguha kami ng mga gagamba. Kasi paborito namin paglaruan yan nung araw, mga maliliit pa kami.
mga kalinda. So ayan mga kalinda, malapit na po tayo dyan sa bahay nung pagbibigyan natin ng tulong. Bali, ito ay isang pamilya po ito. Ito yung unang pamilya na pupuntahan natin ngayon. Ayan. Pinuntahan po natin dyan. So, tinatawag natin dyan yung may-ari ng bahay. Kasi, ano yan, madilim na eh. Mga kalinda. So, iabot na natin sa kanila yung ating dalang bigas. Ayan. Ayan, 2 balot. Pero yung isa doon naman sa kabilang bahay natin, ibibigayan mamaya. Mga kalinda. So, ayan. Si Lia. Ayan. Si Lia po yung pangalan ng babae na yan. At saka yung kanyang asawa, yan yung may hawak na ilaw ay si Pal. Ayan, may 3 po silang anak. Makita natin kahit medyo payat tong babaeng si Lia, pero ang sipag mga anak ko. Yung 3 nilang anak. Tinanong ko siya dyan, ang sabi niya, masyado daw malakas ang turbo ni Pal, yung kanyang asawa. Kaya yan ay nagkukontrol pa daw sila niyan. Dahil kung hindi, malamang sa malamang daw, ay buntis na naman siya. Mga kalinda, grabe. Oo. Maliliit pa po. Mga kalinda, yung kanilang mga anak, ano. So, medyo tuwang-tuwa sila. Medyo na-surprise din sila, ano. Kasi, mapabutan natin sila ng bigas na pagsaing nila. Sabi naman nila dyan, ay nakapaglugaw na sila. Yun daw ang kakainin nila sa gabing yan. Kaya lang, yun nga, dumating na tayo, kaya magsasaing daw sila. At para maganda daw ang kanilang makain. Ayan. At saka siyempre, 5 kilo po yun, yung hawak-hawak ko dyan na bigas, mga kalinda. At saka siyempre may mga sardinas, dilata, noodles na kasama po yan, na nakalagay doon sa may isang balot. Ayan. So, nagpapasalamat siya kay Ma'am Erlinda dahil sabi niya nga dyan na malaking tulong daw po sa kanila yung bigas at mga konting groceries na naibigay natin. Malaking bagay daw yun kasi mga ilang araw sila na makatawid sa gutom. Dahil kahit pa paano, 5 kilo din naman yan ang naibigay natin sa kanila. No? So, mapapansin naman natin, bagamat payat na si Lia, ay nakangiti din naman siya, mga kawaki at mga kalinda. Ayan. So, tuloy naman kami ngayon doon sa may kabila. Dahil magkapit-bahay lang po yan sila. Yung isa pang pupuntahan natin mamaya ay malapit lang din dyan. Kaya nga natsimpo naman na silang magkapit-bahay. Dalawa lang sila dyan na magkapit-bahay. Natsimpo naman na pareha silang kinapos doon sa pangsaing nga.
Kaya yung kapitbahay niya, wala ring maipabigay sa kanya. Kasi ang problema nung kapitbahay niya ay sila man ay wala rin pang saing. So, tamang-tama lang yung dating natin dyan. Hindi naman na natin pwedeng pagpaumagahan pa yan. Kasi need na nila ngayon eh. Ngayong gabi yan, kailangan nila yan eh. Noong gabi na yan. Ayan. So, mabuti at meron namang ilaw oh. Malaking flashlight na magagamit natin para sa pagkakataong iyan, mga kalinda. So ayan, puntahan naman natin ngayon yung pangalawang bahay na bibigyan natin ng bigas. Medyo ginabi na talaga kami, mga kalinda, no? Yan, no? Ang dilim. Kaya lang, mabuti na lang kamo, mayroong, half moon. Yung sinag ng buwan, kaya kahit papano, yung langit maliwanag. Pero tuloy pa rin tayo sa pagbibigay, mga kalinda. Kasi nandito na tayo eh. Wala na itong atrasan, wala na itong urungan. Kailangan talaga may bigay natin yung ating daladala sa mga pagkain, bigas, mga kalinda, no? So ayan mga kalinda, kasalukuyan na tinatawag ko dyan sa pagkakataong iyan, si GC. GC po ang pangalan ng taong yan. Ayan siya o yan. Nakatungkod siya kasi putol yung kanyang binti o kaya yung kanyang hita. Ayan. At sinasabi niya dyan, tinatanong ko siya kung bakit nandyan sa may likuran ng bakod ng bahay nila. Siya daw ay maghuhukay ng kamote para may sasaingin siya para panghapunan niya ba, mga kalinda. So, timing naman, yung tama lang talaga pagdating natin kasi hindi na kamote ang kanyang hapunan ngayon. Ang magiging hapunan niya na ay talagang bigas. Ayan. So, papasok tayo ngayon sa bahay niya. Mga kalinda. Ayan. Medyo madilim din ang bahay niya kasi may ilaw din siya pero maliit na solar yung kanyang gamit sa loob ng kanyang bahay. Ayan. So, mapapansin natin dyan na nag-iisa lang siya. Kasi, yung kanyang asawa ay hindi pa dumadating. Yun daw ay nagtinda ng mga gulay doon sa pinakabayan. No? So, kung antayin niya daw na dumating pa yon, matagal na sila. Matagal sila bago makasaing ba. So, yun. Nag-try siya maghukay ng mga tanim niyang kamote doon sa likod ng kanyang bahay. Ayan. So, yan, sa tagpong yan, kasalukuyan ko siyang ini-interview, tinatanong ano po bang dahilan, no? Bakit naputol yung kanyang binti, no? So, diabetes daw po yun. Hindi niya nga daw akalain na ganun kabilis, maputulan siya ng hita kasi nung inatake na daw siya ng sakit na yan ay mga ilang buwan lang nagdeklara na yung doktor na putulin yung kanyang hita. Nung time na naputulan siya ng hita, yun ay panahon ng lockdown, mga kalinda. So mabilis yung proseso, no? So, ingat-ingat po tayo sa pagkain ng mga matatamis, mga kalinda. Kasi kagaya nitong si GC, ay mahilig daw siya talaga sa mga matatamis na pagkain.
At bigla siya na surprise na bigla siya maputulan ng binti o kaya nung hita. Ayan. Pero nagkukwentuhan kasi kami dyan, yung mga nakakatawa ba? Yung may mga tinatanong kasi ako sa kanya na medyo nakakatawa. Kaya kung mapapansin nyo, kahit na ganyan yung kanyang kalagayan, nalulungkot siya, eh, binapatawa pa rin natin siya. Para kahit pa paano maibsan yung kanyang kalungkutan. Pansamantala ba, mga kalinda. So, ayan, pinapakita niya sa atin yung mga daliri niya sa ano tawag doon. Yung, napakita sa atin yung mga daliri niya dyan sa paa, no? Ayan. Una daw, dyan lang pinutol. Yung dyan lang sa paa muna, doon sa pinutulan. Pagkatapos, in-adjust ng doktor dahil sa ang infection daw ay hindi ba na agapan, umakyat daw hanggang doon sa kanyang binti. Kaya pinutol na hanggang sa kanyang hita para sigurado na hindi na matanggal na yung pinaka-infection ba. Oo. So ayan, pinapaliwanag yun sa atin yung kanyang nagiging sitwasyon na medyo malungkot daw talaga kasi hindi na siya makapaganap buhay katulad nung dati na kahit papaano nakakapaganap buhay siya ng maayos. Eh, alam niyo naman sa probinsya, ang hanap buhay ng mga tao dyan, yung pagsasaka ng pagtatanim ng tubo. Ang mga tubo na yan ay pag-aari naman ng mga sendero. Pero siya, yung trabaho niya, nag-aahinti siya ng mga bagay-bagay ba? Mga hayop, gulay, ayun ang kanyang hanap buhay. Transaction siya ng mga kalakal at kahit paano naman daw noon, maganda naman daw po yung kanyang kinikita, mga kalinda. So, bagamat makikita natin na tumatawa siya, nandoon pa rin yung aura ng kalungkutan sa kanyang mga mata at sa kanyang mukha, ano. Baga mapapansin natin yan na pinipilit ka lang tumawa. Kasi nga, kinakausap siya natin ng medyo nakakatawa ba. Yan. Pero sa totoo lang, yung personal na nag-uusap kami dyan, bagamat tumatawa siya, nakikita ko na nanggigilid pa rin yung mga luha sa kanyang mata. No? Mga kalitla. Pasensya po talaga kayo kasi nga yung nalubat yung ating microphone na ginagamit. Kaya nawala yung audio. Ganun pa man, mahalaga rito na pansin nyo yung kalagayan ng taong ito. Makita natin yung sitwasyon. At kahit pa paano, may papakitan namin sa inyo ni Ma'am Erlinda Official Vlog yung paraan ng aming pagtulong sa mga kababayan natin na wala po tayong pinipiling oras. No? Kahit gabi, kung kailangan, ay talagang nagpapaabot tayo ng tulong pagmamahal. Ayan. A few inches later. So, ito na yung tagpo na paabot na natin sa kanya yung tulong na dala-dala natin. Mga kalinda, no? Hindi ka lang natin na kuhaan ng actual yung pag-abot. Kasi itong ating cameraman, kaya ang mahawak ng ating camera ay hindi alisto ba? Pero naipabot natin sa kanya yung
dala-dala natin bigas at mga sardinas, saka noodles, mga ka-waki. So ayan, nagpaalam na kami dyan sa kanya. Babalik na para makauwi na sa bahay din, ano. Kasi medyo gabi na, mga kalinda. So ayan lang. Maraming salamat po, mga kalinda. Maraming salamat po at patuloy na sinusuportahan niyo po si Ma'am Erlinda Official Vlog, ano. Paki-supportin po yung ating channel, Kagwang Wakiwak Official, Kawaki TV Official, si Ka-Edit Mix Vlog. Suportahan din po natin yung kanyang channel. Gayon din si Pretty Mind 143. Supportin po natin yung kanyang channel. At sana po huwag kayong magsawa sa pagsuporta sa amin ni Ma'am Erlinda Official Vlog. Ingat po kayo parati, mga kalinda. Sana po kayo panig ng guided. God bless po sa ating lahat. Babu!